ang mga pinagpipilian ni Coach Tim Cone na pwedeng pumalit kay Chris Newsome na ngayon ay injured at malaki ang posibilidad na hindi makapaglaro para sa Gilas Pilipinas ngayong February hanggang March window. Sino-sino nga bang pwedeng pagpilian ni Coach Tim Cone na pwedeng pumalit kay Chris Newsome bilang Gilas Pilipinas point guard ngayong February to March window? Iyan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng injury ang Gilas Pilipinas point guard na si Chris Newsome sa nakalipas na Game 3 ng kanilang Best of 7 Semifinals Series kontra sa kanilang sister team na TNT Tropang 5G sa ongoing All-Filipino Cup Semifinals. At ang diagnosis dito ay MCL sprain at sinasabing tinatayang mawawala ito mula 3 to 5 weeks na sinasabing healing period ng isang MCL sprain. Pero hindi naman nangangahulugan na kapag lumagpas na nga siya sa 5 weeks ay masasabing fully recovered na ito at makababalik na sa kanyang top playing form at sa pagiging 100%. At kadalasan ng mga ganyang klaseng injuries ay pagkatapos ng sinasabing healing period na hanggang 5 weeks ay magiging day-to-day basis pa yan, at kung sakasakali nga napapayagan na yan sa active 5-on-5 scrimmages at games mismo ay magiging minutes restriction yan dahil masasabing hindi pa rin talaga yan makakabalik sa kanyang top playing form. Masasabing wrong timing ang injury nitong si Chris Newsome dahil na rin papalapit na ang February to March FIBA window kung saan inaasahan na mapapasama ulit sa lineup ng Gilas Pilipinas itong si Chris Newsome sa kanilang mga magiging laban dito mismo sa Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Sensitibong posisyon pa naman ang pinangahawakan nitong si Chris Newsome bilang point guard ng Gilas Pilipinas, katuwang si Scottie Thompson, at masasabing hindi yun basta-bastang madaling trabaho dahil hindi rin naman ordinaryo ang opensang pinatatakbo ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone na triangle offense. At masasabing crucial nga ang mga magiging games ngayong February to March window dahil ang mga powerhouse countries na New Zealand at Australia ang parehong makakalaban ng Gilas Pilipinas. At sa isang kupunan, maganda na meron kang isang point guard na talagang nakakaintindi na ng sistema at opensa na kanilang pinatatakbo. At kagaya nga dito sa Gilas Pilipinas ay halos kabisado na at alam na nitong si Chris Newsome kung paano niya i-orchestrate ang triangle offense para sa Gilas Pilipinas. At sinasabing sakto pa naman na si Coach Tim Cone ay nagdeklara na noon pang November window kung saan bilang preparasyon na rin dito sa February to March window ay kinakailangan na umano ng Gilas Pilipinas ng isang natural at pure point guard na makakatuwang nila Scottie Thompson at Chris Newsome na kung sa PBA ang pagbabasehan ay mga natural 2 guards o shooting guards. At dahil nga wala naman talagang natural point guard ang Gilas Pilipinas ay napilitan sila Chris Newsome at si Scottie Thompson na maging mga primary point guards ng Gilas Pilipinas. Pero ngayon nga na nagkaroon ng injury itong si Chris Newsome na sinasabing kinakailangan munang magpahinga sa loob ng 5 linggo, ay kung tutuusin yung schedule ng mga games ng Gilas Pilipinas ay lampas na sa recovery period nitong si Chris Newsome. Pero dahil nga sensitibo ang isang MCL sprain injury ay masasabing hindi naman talaga ito magpo-fully healed at ang player ay magiging minutes restriction at sa mga critical games na lalaruin ng Gilas Pilipinas dito mismo sa ating bansa ay talagang kinakailangan ng isang pure point guard na pwedeng pumalit muna pansamantala dito kay Chris Newsome. Sinasabing mas makakabuti muna kay Chris Newsome at para na rin sa kanyang personal career sa PBA na ipahinga muna itong February to March window at magbalik na lamang sa August window kung saan fully recovered na siya at hindi na kinakailangan pang maging minutes restriction. Kaya ngayon, sinasabi mismo ni Coach Tim Cone na kinakailangan nilang magdesisyon agad sa lalong madaling panahon kung sinong kanilang ipapalit
sakali nga talaga na hindi makahabol itong si Chris Newsome para sa paparating na February to March window ng Gilas Pilipinas. Isa-isahin natin yung mga pwedeng pagpilian ni Coach Tim Cone bilang mga pamalit dito kay Chris Newsome bilang point guard ng Gilas Pilipinas. Isa sa mga pupwedeng i-consider ni Coach Tim Cone na pupwedeng pumalit kay Chris Newsome bilang point guard ng Gilas Pilipinas ay hindi kasama sa kanyang current pool, pero katatapos lamang pagsilbihan ang ating bansa sa nakaraang Southeast Asian Games Men's Basketball Competition, at ito ay walang iba kundi si Robert Bolick. Hindi kasama sa current pool ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas itong si Robert Bolick. Pero sa tuwing may mga players na gustong idagdag ang mga fans ng Gilas Pilipinas, ay palaging nangunguna sa listahan itong si Robert Bolick. Lalo na nga't mangangailangan ng isang natural point guard ang Gilas Pilipinas sa paparating nilang mga laban kontra sa Australia Boomers at New Zealand Tall Blacks. Maaaring wala umanong knowledge at hindi pa natatry nitong si Robert Bolick na mag-execute ng triangle offense ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Pero ayon na nga mismo sa napakaraming basketball fans at ganun din sa Gilas Pilipinas fans ay yung mataas na basketball IQ nitong si Robert Bolick at ang kanyang talent ang masasabing pinakamalaking credentials na po pwedeng i-consider ni Coach Tim Cone kung gugustuhin niyang mapasama itong si Robert Bolick sa kanyang current pool at sa magiging Final 12 lineup bilang isa sa mga point guards nito. Sa PBA ay napatunayan na yan ni Robert Bolick sa kanyang mga high-scoring ball game na sinasamahan pa niya ng ibang statistics lalong-lalo na sa assist department, kung saan isa itong si Robert Bolick sa nangunguna ngayong All-Filipino Cup. Kahit nga marami nagsasabi na may pagkabuhaya itong si Robert Bolick at hindi daw ito babagay sa triangle offense ni Coach Tim Cone, ay marami pa rin naman ang kumukontra at sinasabing ganito naman yung mga players na kailangan ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas na buwang loob at hindi matatakot tumira, di umano kagaya ng ibang players sa current pool at current lineup ng Gilas Pilipinas na pawang mga takot tumira lalo na pagdating ng crunch time. Iba umano itong si Robert Bolick. Hindi ito matatakot na masisi kung hindi papasok ang kanyang magiging game-winning shot. At ang mahalaga umano dito kay Robert Bolick ay ginawa niya o sinubukan niya kahit na hindi siya magtagumpay. At dahil malalakas nga ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas na Australian Boomers at New Zealand Tall Blacks, ay maraming nagsasabi na kinakailangan talaga si Robert Bolick sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Tim Cone bilang isa sa mga point guards nito para sa sinasabing magsisilbing panggulat sa dalawang koponan. At dahil kahit minsan hindi pa ito nakakapaglaro sa koponan ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas, ay pwede nga ito na maging magic bunot o secret weapon ni Coach Tim Cone kontra sa dalawang koponan na kanilang sasagupain ngayong February to March window. At hindi lamang playmaking skills ang magagawa nitong si Robert Bolick para sa Gilas Pilipinas, kundi pati na rin yung kanyang inside and outside scoring. At dahil buo nga ang loob nito at mataas ang percentage sa 3-point area, ay sigurado umano na mapapakinabangan at kakailanganin ito ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone ngayong February to March window. Pero ang problema nga lang dyan, dahil napaka-stricto ni Coach Tim Cone pagdating sa kanyang sistema na triangle offense, at ang kinukuha nga lang nito ay yung mga players na familiar na sa ganitong style ng opensa. At doon masasabing napakadehado itong si Robert Bolick, dahil kahit kailan ay hindi pa ito nakapag-run ng isang triangle offense. At kung sakali nga na isasama naman siya sa pool ni Coach Tim Cone, ay magiging learning experience pa lamang ito kay Robert Bolick at malamang hindi pa ito papasok sa Final 12 lineup. Dahil na rin sa masasabing kulang pa ang magiging knowledge nito pagdating sa triangle offense. Pero malay nga natin, baka biglang magbago ang ihip ng hangin at mai-consider nga itong si Robert Bolick dahil na rin sa mga kanyang credentials at attitude na palaging gustong manalo. Ang masasabing kinakailangan talaga ng Gilas Pilipinas kontra sa mga powerhouses na New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers.
Maganda naman ang height nitong si Robert Bolick. Sa height na 6'1", hindi ito magiging undersize sa pagiging point guard ng Gilas Pilipinas. Dahil sa mga international competition ay between 6'footer hanggang 6'3" ang average height ng mga point guards. Kung saan pasok na pasok doon itong si Robert Bolick sa kanyang height na 6'1". Kaya kagaya ng ating nasabi, ang magiging pinakamalaking balakid na lamang ngayon sa pagpasok nitong si Robert Bolick di lamang sa pool ni Coach Tim Cone kundi pati na rin sa magiging Final 12 lineup kung i-consider nga ito, ay yung kawalan nito ng experience sa pag-run ng isang triangle offense para sa Gilas Pilipinas. Isa rin sa mga point guards na palagi ang sinisigaw ng mga fans ng Gilas Pilipinas na dapat umano'y kasama man lang kahit sa pool ni Coach Tim Cone at sinasabing karapat-dapat na magkaroon ng pwesto sa Final 12 lineup bilang isa sa mga point guards ng Gilas Pilipinas ay walang iba kundi ang TNT tropang 5G shooting guard hanggang point guard na si Jordan Heading. Magiging napakalaking bagay umano sa Gilas Pilipinas yung pagiging combo guard nitong si Jordan Heading na po pwedeng maglaro bilang point guard hanggang shooting guard para sa Gilas Pilipinas, na kung tutuusin ay nagawa niya na nung panahon ni Coach Chot Reyes sa mga FIBA qualifying windows kung saan napasama sa Final 12 lineup niya itong si Jordan Heading. Bukod sa malawak na international experience sa mga iba't ibang liga mula sa Australia hanggang sa Japan B-League, ay nagkaroon na rin ng pagkakataon itong si Jordan Heading na magsuot ng Gilas Pilipinas jersey nung panahon ni Coach Tim Cone at Coach Tab Baldwin. At maaaring hindi siya naging dominating noong mga panahon na yun, pero dahil na rin sa kanyang skills and talent sa pagiging isang combo guard na po pwedeng ang shooting guard hanggang point guard, ay sinasabing malaki ang may tutulong itong si Jordan Heading sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Tim Cone. Lalo na nga ngayon na injured si Chris Newsome at posibleng hindi talaga makapaglalaro sa February to March window. At ang maganda kung i-consider ni Coach Tim Cone itong si Jordan Heading ay yung kanyang napakagandang outside shooting, lalo na sa 3-point area kung saan mataas ang kanyang shooting percentage na talagang kailangan pagdating sa mga international competitions kagaya ng mga ganitong critical games sa FIBA windows kontra sa New Zealand All Blacks at Australian Boomers. Maaasahan din pagdating sa kanyang depensa itong si Jordan Heading. At kagaya ni Robert Bolick ay hindi rin ito magiging undersize sa pagiging point guard sa international competition, lalo na sa mga ganitong FIBA qualifying windows kahit pa ang kalaban niya ay New Zealand All Blacks at Australian Boomers. Dahil na rin sa height ni Jordan Heading na 6'2" ay pasok na pasok ito sa average height ng mga point guards sa FIBA competitions. Pero kagaya nga rin ng magiging problema ni Robert Bolick para makapasok siya sa pool ni Coach Tim Cone, ay ganun din ang magiging problema nitong si Jordan Heading dahil hindi pa nga ito nakakapag-execute ng triangle offense. At alam naman natin na masyadong stricto dyan si Coach Tim Cone, lalo na nga sinasabi nito na hindi mahaba ang kanilang preparasyon at sinasabing magkakaroon lamang ng 10 regular days of practice bago ang actual competition sa February 26 kontra sa New Zealand All Blacks at sa March 1 kontra naman sa Australian Boomers. At hindi umano magiging sapat yung mga oras na yan o araw na yan para matutunan itong si Jordan Heading ang triangle offense ng Gilas Pilipinas. Pero kung maisasama nga umano ito sa pool ni Coach Tim Cone, ay po pwede na nga itong mai-consider sa mga susunod na windows, lalo na kung magkakaproblema na naman sa point guard spots ang Gilas Pilipinas. Kagaya rin ni Robert Bolick, buo ang loob nitong si Jordan Heading at hindi matatakot na tumira kahit na anong sitwasyon. At ang masasabing main weapon nga nito ay yung kanyang pagiging isang strict 3-point shooter na napakahalaga sa mga international competitions kagaya ng mga ganitong FIBA qualifying windows. At kagaya rin ni Robert Bolick, kahit hindi ito kasama sa current pool ni Coach Tim Cone, ay baka magkaroon ng himala at humanap si Coach Tim Cone ng mga able point guards na po pwedeng pumalit kay Chris Newsome na ngayon nga ay injured at masasabing isa sa mga best choices
Para sa mga pagpipilian ni Coach Tim Cone bilang point guard ng Gilas Pilipinas ngayong February to March window ay itong si Jordan Heading na bukod sa kayang-kayang maglaro bilang point guard ng Gilas Pilipinas ay sigurado ring mapapakinabangan ni Coach Tim Cone pagdating sa scoring. Sa mga players naman na pasok sa pool ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas ay itong si Juan Gomez Del Llano ang masasabing isa talaga sa mga pupwede at maaaring ipalit na nga ni Coach Tim Cone para sa na-injured na si Chris Newsome. Dahil nakapag-practice na ito at nakapag-training na sa Gilas Pilipinas pool ni Coach Tim Cone noong nakaraang November window ay masasabing meron na ngang edge o bentahe itong si Juan Gomez Del Llano para mapasama sa Final 12 lineup ni Coach Tim Cone at posibleng pumalit kay Chris Newsome bilang point guard. Malaking bagay na kahit nga kasama ito sa isa sa mga nakat noong nakaraang lineup ng Gilas Pilipinas sa November to December window ay nagkaroon na ito ng knowledge sa triangle offense ni Coach Tim Cone at kinakailangan na lamang ng konting review kumbaga sa kanyang napipintong pagsama ulit sa pool ni Coach Tim Cone ngayon para naman sa February to March window. Pagdating sa credentials, wala na tayong masasabi dito kay Juan Gomez Del Llano dahil ipinakita nito kung ano yung kanyang pupwedeng ibigay di lamang sa kanyang kupunan at sinasabing kayang-kaya din niyang ibigay sa Gilas Pilipinas na mga triple-double performances at mga high scoring outputs na pupwede niyang ring gawin sa Gilas Pilipinas ngayong February to March window. Nagkaroon na ng knowledge pagdating sa triangle offense itong si Juan Gomez Del Llano sa nakaraang mga practices noong November window. At masasakto naman na na-injured pa si Chris Newsome kaya halos wala nang magiging problema sa pagkakasama nitong si Juan Gomez Del Llano sa Final 12 lineup ni Coach Tim Cone. Malaking bagay ang magagawa nitong si Juan Gomez Del Llano di lamang sa pagiging isang point guard kundi dahil na rin sa kanyang international experience mula sa paglalaro mula sa Gilas Pilipinas noon ni Coach Tab Baldwin hanggang sa kanyang professional career kung saan naglaro nga ito sa Lithuania, sa Japan B-League at kailan lang sa KBL. At masasabing napakalaking bagay yung magandang pinapakita niya sa ongoing All-Filipino Cup kahit nga na-eliminate na ang kanyang kupunan na Converge Fiber Xers at sinasabing kayang-kayang pamunuan itong si Juan Gomez Del Llano ang point guard duties and obligations na mawawala dahil sa injury ni Chris Newsome ay pwede naman umanong palitan itong si Juan Gomez Del Llano na minsan ang naging isang triple-double machine sa Converge Fiber Xers sa ongoing All-Filipino Cup. Kaya kung experience at knowledge pagdating sa triangle offense ay nakalalamang na itong si Juan Gomez Del Llano at posible na mapasama sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Tim Cone ngayong February hanggang March window kontra sa New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers na gaganapin mismo dito sa Pilipinas sa Mall of Asia Arena. At ang panghuli sa mga choices ni Coach Tim Cone para maging pamalit kay Chris Newsome na na-injured niya ng MCL sprain at tinatayang hindi pa magiging fully recovered sa mismong petsa ng February to March window ng FIBA qualifying windows. At ito ay walang iba kundi ang Barangay Ginebra San Miguel point guard at nakaraang season Rookie of the Year na si RJ Abarrientos. Kung walang experience sa pag-handle at pag-orchestrate ng triangle offense sila Jordan Heading at Robert Bolick, habang si Juan Gomez Del Llano naman ay nag-uumpisa pa lamang na matutunan ng triangle offense. Ito namang si RJ Abarrientos, simula nang i-draft siya ng Barangay Ginebra San Miguel nung nakaraang 49th season PBA rookie draft, ay halos na-master na ang triangle offense ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel na hindi naman nalalayo sa triangle offense naman ng Gilas Pilipinas. Masasabing sa mga pinagpipiliang point guards na pupwedeng pumalit kay Chris Newsome sa paparating na February to March window kontra sa Australian Boomers at New Zealand Tall Blacks ay kahit nga undersized sa pagiging point guard ng Gilas Pilipinas na kung saan ang average height
ng mga point guards sa international competitions ay 6-footer hanggang 6'3" at doon posibleng malaglag itong si RJ Abarrientos. Pero dahil nga sa player ito ni Coach Tim Cone at talagang itong masasabing pinakameron ng malawak na knowledge pagdating sa triangle offense bukod sa ibang kandidato na papalit kay Chris Newsome, ay masasabing ito na ang may pinaka-edge sa lahat o nakalalamang sa ating mga pinagpipilian dahil bukod nga sa tiwala dito ni Coach Tim Cone ay alam na nito kung paano patakbuhin ang triangle offense para sa Gilas Pilipinas. Kung tutuusin, last November hanggang December window ay kasama na sa Gilas Pilipinas itong si RJ Abarrientos. Pero parte lamang siya ng expanded pool at hindi naman nangangahulugan na pasok na palagi sa Final 12 lineup. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, for consideration lagi ang mga pasok sa expanded pool. At sinasabi nga na top priority pa rin yung kanyang unang Final 12 na walang reserves at kung saan hindi dun kasama itong si RJ Abarrientos. Pero dahil parte ng original 12 itong si Chris Newsome at nagkataon naman na player ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel itong si RJ Abarrientos at ito ang pinakamerong malawak na knowledge pagdating sa triangle offense, ay masasabing halos sure ball na napasok sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas ngayong February to March window itong si RJ Abarrientos. At yung sinasabing disadvantage nito na magiging mismatch lamang umano sa kanyang height na 5'11" ay sinasabing dadaanin na lamang sa skills at knowledge sa pagpapatakbo ng triangle offense nitong si RJ Abarrientos. At maganda rin ang kanyang 3-point percentage na po pwede niyang maging main weapon sa kanyang posibleng pagbabalik bilang point guard ng Gilas Pilipinas. Kaya sa mga apat na kandidato na ating binanggit, masasabing itong si RJ Abarrientos ang nakalalamang sa lahat, hindi dahil sa player siya ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel, kundi dahil sa kanyang nalalaman kung papaano i-orchestrate ang triangle offense ng Gilas Pilipinas. Anong opinion mo dito sa nangyaring injury kay Chris Newsome kung saan posible nga na hindi muna ito maglaro sa incoming February to March window para sa point guard position ng Gilas Pilipinas? Sino kaya dito sa ating apat na nabanggit ang posibleng pumalit sa pwestong babakantehin ni Chris Newsome bilang lead point guard ng Gilas Pilipinas? Si Jordan Heading kaya ito na mataas ang 3-point shooting percentage at pasok sa average height ng isang point guard sa international competition pero wala namang knowledge pagdating sa triangle offense na kung saan sinasabing magiging dehado ito? Ganun din si Robert Bolick na kahit alam natin na multi-talented talaga, di lamang sa scoring kundi pati na rin sa kanyang pag-assist at sa pagiging isang point guard, ay masasabing dehado rin dahil sa kakulangan nito ng experience at hindi pa nga nito nagagawa na makapag-orchestrate ng triangle offense. Habang sila Juan Gomez Del Llano at RJ Abarrientos na parehong nakasama na sa expanded pool ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone, ay masasabi bang may mga clear advantage kesa kila Jordan Heading at Robert Bolick na kahit nga sabihin nating mga talented point guards ay wala namang experience sa triangle offense? Sinong po pwedeng pumalit o karapat dapat na pumalit sa pwestong babakantehin ni Chris Newsome bilang point guard ng Gilas Pilipinas ngayong paparating na February to March window kontra New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.